Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maari po bang palakpakan po natin ang ating Panginoon? Purihin siya sapagkat siya'y dakila at tapat sa ating mga buhay. At salamat po sa Panginoon dahil po sa biyaya niya tayo po muli ay nagkatipon at nagkasama-sama ng may isang puso na sabik po at nagagalak na umawit sa ating Panginoon. At alam ko po na ang lahat po ay nananabik na magpuri, umawit at sumamba sa ating Panginoon. Kaya naman po inaanyayahan ko ang lahat na tumayo. Sa umaga pong ito, atin pong ibigay ang lahat ng ating alalahanin sa ating Panginoon sapagkat siya po ay nakikinig sa ating bawat na dalangin. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Father God, our holy God, aming Diyos, marami pong salamat, Lord God. Salamat, Lord, sa dakila mong pag-ibig, Panginoon, ng aming nararanasan, Lord. Aming mga buhay, aming Ama. Sa katapatan niyo, Lord God, sa aming buhay, Lord God. At kahit kailan, Lord God, hindi mo kami binibigo, aming Diyos. Salamat, Lord God, sa biyaya mo, Father God, sa bawat araw, Lord God, sa grasya mo, Panginoon, na lagi mong laan, Panginoon, sa bawat isa. Aming Ama, anuman po ang aming dinadala, Lord God, alam niyo po, Panginoon, ang aming buhay at ang aming puso, Lord God. Father God, sa umaga pong ito, aming Diyos, ninanais namin, Lord, na mapapurihan ka, Panginoon, ng totoo, Panginoon, sa aming mga puso, aming Ama. Turuan niyo po kaming manalangin, Lord God, magpuri, Panginoon, at sumamba sa inyo, aming Diyos. Father God, samahan niyo po kami, Panginoon, ang banal mong presensya, Father God, ang sumama sa amin, aming Ama. Salamat po, O Diyos, kami po ay nagagalak, Panginoon, na sambahin ka, Lord God, sapagkat ito po ang ninanais namin, aming Ama, ang mapupurihan ka at masamba ka, Lord God, sa bawat oras ng aming buhay. Aming Diyos, sa inyo po namin iniaalay ang lahat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. We thank you, Lord God. Purihin ka, aming Diyos. Sama-sama po nating awitan ang ating Panginoon. Ating siyang purihin ng may buong puso, ng may buong kagalakan. Huni ng ibon at daloy ng alon, nagpapaalala sa atin. Lihip ng hangin sa ating damdamin ay may naisip pahatid. Ang kalawakan sa katahimikan ay may naisip pabatid. Lupa at langit sabay sa pag-awit ng walhati. Ating siyang purihin. Ating purihin, purihin, purihin
sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos ating. Purihin, purihin, purihin ang Diyos. Oh, purihin, purihin, purihin ang Diyos ating puso at isip sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos ating. Purihin, purihin, purihin ang Diyos. Oh, purihin, purihin, purihin ang Diyos ating puso at isip sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos sa ating puso at isip sa salmo at awit. Purihin, purihin ang Diyos. Purihin ka, aming Diyos, karapat-dapat ka, o aming Ama. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon ng may kagalakan sa ating puso. Come on, church. Sama-sama po tayong umawi at sumamba sa ating Panginoon. Ako ay sasamba, aawitan ka. Ikaw, Jesus, ang tanging pag-asa.
Father God. Salamat po, Panginoon, sa pribilehing ito, Father God, na makalapit sa inyo, aming Ama. Father God, we want to be near you, Lord Jesus. We want more of you, Father, for we thirst for you, Lord God. Continue to reveal your glory to your people, O aming Ama. Let your glory fall. We are thirsty, Lord.
our desire, O Lord God, our joy, O Father God. We rejoice, Lord, in you, joy of mighty sun, all consuming fire, Lord of glory.
Ama, karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng papuri at pagsamba, O aming Diyos. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Walang hanggan, Panginoon, ng pag-ibig mo, O aming Ama. Father God, karapat-dapat ka, Panginoon, sa aming pagsamba, Lord God. Inanais lamang po namin, Panginoon, ang masamba ka, Lord God, ng aming buong puso, Lord, ng aming buong buhay, Panginoon. Ang malugod ka, Panginoon, sa aming buhay, O aming Ama. Ito po ang aming ninanais, O Panginoon. Ikaw ang maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Ikaw ang maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O aming Ama. Father God, salamat po, Panginoon, sa presensya mo, aming Ama. Sa inyong banal na Espiritu, Panginoon, na nanahan sa amin, Lord. Salamat po, aming Diyos. Father God, thank you, Lord Jesus, that you are our comforter, Lord. Thank you, Lord God, that you call us your friend, Lord Jesus. Father God, sino nga ba kami, Panginoon? Kami po, Panginoon, makasalanan, Lord God, at marumi, Lord Jesus. But by the blood of our Lord Jesus, our Savior, you have cleansed us, O Father. For us to come to you, Lord God, for we to be able to come to you, Father, blameless in your sight, O Lord. Aming Ama, salamat, Panginoon, dahil nilinis na kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo, aming Ama. Father God, inanais lamang po namin, Panginoon, na manatili, Lord, sa presensya mo, aming Diyos. Aming Ama, dalangin po namin, Panginoon, na ang aming buhay, Lord God, ay maging pagsamba sa inyo, aming Ama. Patuloy, Lord God, na siyasatin mo ang aming pangupuso, Lord, at linisin mo ito, Lord God. Patuloy, Panginoon, na kumilos ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God, na ikaw makita, Lord God. Father God, tulungan mo kami, Panginoon, umibig, Lord, kung paano ka umiibig, O aming Ama. Aming Diyos, salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil sa inyo po namin natagpuan, Panginoon, ang tunay na kagalakan, Lord. Ang tunay na kapayapaan, Panginoon, at tunay na kapahingahan, aming Ama. Father God, salamat po, Panginoon, sa mga oras na to, Father God, as we listen to your word, Lord. Speak unto us, Lord Jesus, for we want to hear you, Lord Jesus. Patuloy, Lord God, na kumilos ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, aming Ama. Father God, pinupuri ka namin, Lord God, karapat-dapat ka sa lahat, Lord God. Dakila ka, O Father. Sa inyo na po namin ibinabalik, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagdakila, luwalhati, Panginoon, at pasasalamat, Lord. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. And your church says, Amen and Amen. Worship the Lord. To God be the glory po, at maaari na po tayo mabuo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yung pong natawag natin na water baptism, it is not only a water baptism, but it is our fellowship at the same time. Kaya kahit hindi magpapa-water baptize, you are all invited. Kasi ito ho ay fellowship natin. May gawain po tayo ron. Actually, sa Friday po ay magkakaroon din po tayo doon ng 7 last word. May activities po tayo. Siyempre, lahat po may activities, kaya kahit hindi po kayo magpapa-water baptize, everyone, lahat po ay invited. At samahan tayo ng Panginoon. Hindi ho natin alam ang plano ng Panginoon. Ang alam lang natin, maganda at mabuti ang plano ng Diyos sa atin. If you had your Bible, would you please turn with me in the book of Luke chapter 9, starting verse 28. This is now concerning the transfiguration of our Lord Jesus. Kaya ito po ay kapulutan lang natin ng aral dahil tayo po ay nasa end time para po mabigyan po, ang purpose po ng mensaheng ito ay upang maparangalan ng Diyos sa ating buhay. For we are sabi nga ng Bible, na book of Hebrews, we are an ambassador of God in this world. Basahin ko sa inyo. Verse 28. Some 8 days after this saying, he
took along Peter, John, and James and went up to the mountain to pray. And while he was praying, the appearance of his face became different, and his clothing became white and gleaming. And behold, two men were talking with him, and they were Moses and Elijah. Verse 31. Who appearing in glory were speaking of his departure, which he was about to accomplish at Jerusalem. Now, Peter and his companions had been overcome with sleep. As usual, pag prayer, naantok tayo. But when they were fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. And as these were leaving him, Peter said to Jesus, Master, it is good for us to be here. Let us make 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Not realizing what he was saying. Verse 34. While he was saying this, a cloud formed and began to overshadow them, and they were afraid as they entered the cloud. Then a voice came out of the cloud saying, This is my son, my chosen one, listen to him. Ako ho, mas gusto ko yun sa Matthew chapter 17, verse 8. This is my beloved son, with whom I am well pleased. Listen to him. Verse 36, and when the voice had spoken, Jesus was found alone, and they kept silent and reported to no one in those days and any of the things which they had seen. On the next day, they came down from the mountain. A large crowd met him. Let us please bow down in prayer. Heavenly Father, we ask you to bless your word as we mention your holy name with reverence, awe, and worship. Father, we pray that your Holy Spirit in our midst to teach us. Help us, O God, that we might see your glory. And God, be with us, O Lord. Let your word sustains our soul and our heart through our Lord Jesus. This we pray in the name of Jesus Christ. And everybody say amen. Amen. How do we describe this transfiguration? Tingin nga po. In Greek word, it is a metamorphosis. Doon po kinuha yung word na metamorphosis. A change of form, pagbabago ng anyo, hindi ho sa labas, kundi nagmumula sa loob. As in a caterpillar. Alam po natin ang uod. Ang caterpillar po, sa cocoon. Siya po ay pangit, parang uod lamang, nakakatakot, nakakadiri, pangkaraniwan. Pero habang tumatagal, nagbabago po ang panloob ng uod na ito, nagbabago po siya yung buong tawag ng nila na metamorphosis. Pagbabagong anyo, tapos siya po ay nagkakaroon ng pakpak, iba-ibang kulay, nagiging kaakit-akit po siya. Yung po ang pagbabago ay nanggagaling sa loob. Na ang aral dito, ang pagbabago ng tao ay hindi napapala sa kanyang panlabas sa anyo. Hindi napapala sa balat, sa mata, sa damit, sa mga anong alas, kundi ang pagbabago po ay nanggagaling sa loob. Kaya ang Diyos ay pumasok sa puso natin upang baguhin ang ating pagkatao. Hindi po yung panlabas na anyo. Friends, transformation is the goal of Christianity. Kaya may Kristyanismo. Gusto ng Panginoong Hesus magbago ang ating ugali, ang ating puso, ang ating isip, at lahat ng ating panloob. Yun po ang nais ng Panginoon. That's why ang Panginoon ay, sabi ng Biblia, niyaya niya ang kanyang inner core. Si John, si Peter, si James, sa bundok. Ang bundok po ay isang lugar ng panalanginan. Kaya nauso-uso sa Korea noon yung prayer mountain. It is where we spend time alone with God. It is an isolation. Pag sinabing mountain. But today, mountain represents our private room. Hindi, wala namang bundok dito sa Bulacan eh. Maliban doon sa Mount Arayat. Pero hindi literal na mountain. Dito, ang ibig sabihin ng mountain po, bagamat yun ay literal na bundok,
It is our private room with God and isolation. May mga panahon po tayong binubukod natin yung ating sarili sa ating mga kasama sa bahay at nakikipag-isa tayo sa Panginoon. Marami hong paraan para magkaroon po tayo ng mundok sa ating buhay. It might be your car. Ako, ganun po ever since. Pag binigyan ka ng Panginoon ng kotse, kapag nagdededicate ako ng mga sasakyan sa inyo, ang kotse ay hindi dahil makasangkapan para ilipat ka sa isang lugar mula sa isa at sa ibang lugar. Para sa akin, ang kotse ay isang prayer room. Lalo na kapag ikaw ay nag-iisa. Walang makakarinig sa iyo ron. Kahit sumigaw ka, kausapin mo ang Panginoon habang ikaw ay nagmamaneho. That is our isolation, our prayer mountain, our private room in life. To be alone with God. Kotse pa lang ho yun. In the book of Matthew chapter 6, ganun din yung sinabi ng Panginoon. Kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, ikaw lang, mag-isa. At kausapin mo ang Diyos na nag-iisa at ang Diyos na hindi mo nakikita ay pakikinggan ka. Our room is our prayer mountain. Yung silid ho natin, even ang ating bahay, o kaya kung marami kayong tao sa bahay, even yung CR, lahat po ng pwede ka mag-isa ay maaaring maging prayer mountain. Kung saan, kasi yun po yung ugali ng Panginoon. Remember, sa Bible, lagi ho ang Panginoon panik ng panik sa bundok. Why? To be alone with the Father God. Gusto niya makaisa ang Diyos Ama. At pagkatapos sa bundok, bababa po siya. Pagbaba niya, doon po yung pagpapala. Kaya katulad ng nangyari din sa Transfiguration. Pagbaba niya, ang dami mga tao naghihintay sa Panginoon. Iba, pinapalayas niya ang demonyo, pinagagaling niya ang mga may sakit. Andun po yung blessing. Doon sa bundok, tinatanggap ng Panginoon ang pagpapala upang maging pagpapala ang Panginoon sa baba bilang tao. Even in our time, every Sunday, our worship gathering might also be a act as our isolation. Tayo po ay sumasamba sa Panginoon. Kaya after ng Sunday, Monday to Saturday, nagiging blessing po tayo dahil meron po tayong panahon sa ating Panginoon. If Sunday service is our prayer mountain, Monday to Saturday is our service. Yun po yung ugnayan ng Panginoon. That's why transformation is the goal of Christianity. Friends, we cannot, hindi naman basta-basta maituturo ang patungkol sa Diyos, malibang mararanasan. Kaya pinaranas ng Panginoon sa mga apostol ang kanyang totoong, hindi lamang pagkatao, ang kanyang pagiging Diyos upang maranasan po nila. Because knowing God is experiential relationship with Him. Yun ang prayer ni Lord sa John chapter 17. Maranasan natin ang Panginoon Diyos, yung totoong Diyos sa ating buhay. The law of transformation na pinapakita rito ay isang pakikipagtugma o pakikipag-ugnayan sa Diyos na nag-iisa ka. Kaya nga doon sa prayer, hiwa-hiwalay po sila sa bundok. Ang Panginoon, hiwalay. Sila Pedro, sila John, sila Peter, hiwalay din sila. Kaya lang natutulog. Kaya ang tao, pagdating sa prayer, inaantok lagi. Kasi hindi ho nila naiintindihan ang kahulugan ng pananalangin. Aantukin ka talaga. Even in prayer meeting sa mga church ko, konti ang dumadalo. Kasi alam nila, aantukin lang sila. Ito, natutulog po sila. Pero sa Panginoon, hindi natutulog. May nangyayari po dito. In verse 2, He was transfigured. Actually, translate in Latin Vulgate, ito po yung Greek metamorphosis. Change of form. Friends, dito po nagpapakilala ang Panginoong Jesus kung sino siya talaga. Di ba? Kasi minsan, yung pong problema ng tao, even Pilipinos, minsan pati Christian, ang Panginoong Jesus ay minamaliit po nila. Akala nila pangkaraniwang tao lang ang Panginoon. Have you read last week, yung Prime Minister ng Israel, minaliit niya ang Panginoon. Nakala niya si Jesus ay pangkaraniwang tao lang. Sabi niya, March 2026, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu faced backlash for stating that Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Yung leader po ng Mongolia noon. Regarding the triumph of evil
over good, referencing historian Will Durant. Para sa kanila, ang Panginoon daw po, hindi na nagkakalayo. Pareho lang daw po sila ni Genghis Khan. Kasi ang tingin ho nila kay Jesus, tao lang. Kasi kay Genghis Khan, bakit lagi ang kasamaan lagi nagwawagi? Lagi natatalo ang kabutihan. Kaya yung mga tao, kumakampi na lang sa kasamaan. Kaya lahat ng mga tao, sigurista. Kung saan yung masama, doon sila kakampi. Kasi alam nila mananalo yung masama. Kaya ngayon, digmaan po yan. Walang katapusan. Hindi natin alam, friends. The war in the Middle East will lead into Gog and Magog. Pero hindi ko sinasabi sa inyong hintayin nyo ang Gog and Magog. Kasi sa Biblia, bago mag-Gog and Magog, magkakaroon ng rapture. Yung rapture ang hihintayin natin, hindi po yung Gog. Yung Gog and Magog ay literally, tao sa tao, lulusubin ng Israel ng maraming bansa. Kasama na ang Russia, ang Iran, ang Persia, Turkey, lahat po sila, lulusubin nila ang Israel. Hindi na ho ito digmaan ng missile. Digmaan po ito ng tao-tao katulad ng ginagawa ngayon ng Amerika sa Iran. Tao-tao na ho, nagpapadala na ng libu-libu mga sundalo, tao-tao na. Hindi na ho ito missile. At pag binasa niyo Ezekiel chapter 38, lilikumin ng Panginoon lahat ng kalaban ng Israel, pupunta sa kanila. At doon sa Israel mismo, tutupukin ng Panginoon yung mga tao yun, tao-tao. At according to the Bible, it will took them, the Jewish people, ililibing nila ang mga tao sa loob ng 7 buwan. Walang gagawin kundi maglibing ng papatay ng Panginoon. Hindi ho magpapakita pa ang Diyos doon. Gagamitin nila ng Panginoon ng lindol. Gagamitin ng Panginoon yung sila magpapatayan, mag-aaway-away. And so on. Kaya, billions will be dead in Israel. At doon sila ililibing. Yun po ang eksena. Kaya lang sa akin, doon na ho ito patungo. Yung iba, hinihintay Antichrist. Friends, hindi susulpot ang Antichrist hanggat andi dito pa tayo. 2 Thessalonians po yan. Ang Antichrist ay magpapakilala kapag wala na ang church. Pinipigilan siya ng Holy Spirit. Kasi ayaw ng Holy Spirit na maapektuhan ang church. Kaya ang susunod na mangyayari sa ating kapanahunan ay yung tinatawag na the rapture of the church in the book of 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, 17, and 18. But dito ho, nagpapakilala ang Panginoon kasi minsan even Filipinos, naaalala lang natin si Jesus bilang tao. Pinanganak ng Pasko, namatay ng mahal na araw. That's it, that's all. Pero pag binasa ho natin ng Biblia, makikita ho natin, diyan, kaya ako, pag nagpapabasa ako sa mga tao, lalo na hindi mananampalataya, ang unang-unang pinababasa ko nila sa Bible, basahin mo muna ang Book of John. Anong pastor dapat kong unang basahin sa Biblia? Basahin mo ang Book of John. Bakit? Kasi sa Book of John, gusto ko munang makilala mo si Jesus, hindi bilang tao. Gusto kong makilala mo si Jesus bilang Diyos. John chapter 1. Sa pasimula pa lamang ay ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos. Ang salita ay Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao. At kung hindi sa pamamagitan ng salita, walang malilika at si Jesus ang salita ng Diyos. Doon mo makikita na si Jesus ay Diyos. At pag nakilala mo si Jesus bilang Diyos, tiyak igagalang mo siya. Hindi mo siya ihahambing kay Maria. Hindi mo siya ihahambing kay Moses. Hindi mo siya ihahambing kay Elijah. Hindi mo siya ihahambing sa lahat ng saints. Dahil si Jesus ay Diyos. Yun ang pagkakamali ng mga Pilipino. Kaya akala nila si Jesus ay just an ordinary man. Saints. Friends, si Jesus ay Diyos. Binasa natin yun sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 5. Have this attitude in you which was also in Christ Jesus. Doon pinakita. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya inalintana ang magiging kapantay ng Diyos Ama, bagkus siya ay nagpakumbaba. Kinuha ang anyo ng pagiging tao. Doon pa lamang si Jesus at ang Diyos Ama ay magkapantay. Si Jesus ay Diyos. Pag binasa pa ninyo ang Colossians chapter 1 verse 15, grabe. Ang Panginoon po, basahin ko nga sa inyo. Kaya once in a while, dapat makita ho natin ito. Christology po ito eh. Colossians 1:15.
Sabi ho ron, the incomparable Christ. For He rescued us from the domain of darkness and transferred us into the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Verse 15, sabi ho rito, He is the image of the invisible God, si Lord Jesus. Yung Diyos kasi Espiritu, hindi mo makikita. Kung gusto mo makita ang Diyos Ama, tignan mo si Jesus. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Yung firstborn of all creation, ang ibig sabihin, hindi po siya nilikha. Siya po ang testigo sa unang nilikha dahil si Jesus ang lumikha ng lahat ng bagay. Nakita niyo yan sa Genesis chapter 1? And God said, let there be light. Si Jesus po yun. For by Him, by Him, si Lord Jesus, for by Christ Jesus, all things were created. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng bagay ay nalikha. Both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominion, or ruler or authorities, all things have been created through Him and for Him. Kung wala si Jesus, walang malilika kahit ano. Hindi mabigat po yun. Kaya si Jesus ang lumikha ng langit at lupa kasama ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo. Tignan nyo na lang ho yun. Pagdating sa Hebrews 1, ando doon din. Ang Diyos Ama at si Jesus nag-uusap. Ang tawag ng Diyos Ama kay Jesus, Hebrews chapter 1, Diyos ko. Diyos Ama, tinawag niya si Jesus na Diyos ko. Tapos pagdating sa Revelation, lalo na, chapter 1, chapter 2, hindi na ho siya makilala ni John. Nakita niya ang Panginoong Jesus na parang transfiguration. Ang kanyang mukha ay parang araw. Ang kanyang mata ay naglalagablab na parang apoy. At ang lahat ng anghel ay lumuluhod sa kanya. At sabi ng Philippians chapter 2, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa pangalan ni Jesus. All the 66th chapter of the Bible reveals that Jesus is God. Kaya nakakalungkot. Maging si Prime Minister Netanyahu, hindi niya kilala si Jesus. Kaya akong friend ito pag pinagpe-pray natin ng Israel, hindi po yung pinagpe-pray natin na huwag silang bombahin. That is not the prayer. Pag nagpe-pray tayo para sa Israel, ang prayer natin, ma-enlighten, makilala nila ang kanilang totoong Diyos at Messiah. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. That is how we should pray. Family, fathers, mothers, paano niyong pinapanalangin ng inyong pamilya? Kasi tayo, ang prayer natin, lagi ho tayo yung nakikita panlabas. Pinagpipray natin yung mga anak natin, sana sumagana, makapasa sa exam, maging ng kalusugan, magtagumpay sa trabaho, sa negosyo. Friends, external po yun. Ang gayahin natin si Job, paano niya pinanalangin ng kanyang mga anak? Pinapanalangin ni Job ang kanyang mga anak, ng kanyang mga anak ay mailapit sa puso ng Diyos. That is how a parent should pray for their children. Pag pinapanalangin natin ng ating mga anak, unang-unang prayer natin, Panginoon, yung anak ko, sana'y makakilala sa inyo. Kaugnayan niyo siya ng personal. Yun po yung totoong prayer. Hindi yung, Lord, bigyan niyo ng mahabang magandang buhay ang aking anak, palusugin mo siya. Ay, totoo yun, kaya lang, ang babaw ho nun. Kay Job nga po ang prayer niya, baka yung mga anak ko, Panginoon, nilalapastangan na ang inyong pangalan, patawarin niyo po sila. Prayer we. That is how we pray for Israel. We should pray for the Israelite. Ang mga Hudyo nawa ay makakilala sa ating Panginoong Jesus sa lahat. Let us now go to life application concerning transfiguration. Sa transfiguration, ito po yung pagkabagong anyo sa panloob ng ating katawan. Life application po ito. Transfigured. Una, sabi ko sa inyo, nagpakilala ang Panginoon sa kanyang mga disipulo sa inner core upang makilala na ang Jesus na kanilang sinasamahan na tinatawag na guro ay hindi pangkaraniwang tao. Siya ay Diyos. Kaya in transfiguration, si Jesus na nagkatawang tao, nag-anyong Diyos. Biglang nagulat siya, bakit nag-iba? Bakit siya lumiwanag?
pinakita ng Panginoong Hesus kung sino siya talaga. At magmula noon, nagbago ang pananaw ng mga apostol sa Panginoong Hesus. Hindi siya pangkaraniwang tao, hindi siya katulad ng mga taong mababait, saints. Di ba? Itong sa ating bansa, si Jesus, si Maria, pinagpapantay eh. Hindi, mas maganda yan, nanay yan. Ikaw, anak ka lang eh. Hindi ho ganun ang Biblia. Si Jesus, sabi ng Biblia, wala pa ang nilikha ng Diyos. Si Jesus ay Diyos na. Wala pa si Maria, si Jesus, Diyos na. Yun ang hindi maintindihan ng mga Hudyo. Sabi ng Panginoon, wala pa si Abraham, andoon na ako. Kaya hindi ko siya maintindihan ng mga Hudyo. Nagpapakilala po ang Panginoon. In life application, punta muna tayo sa pangkaraniwan sa ating sarili. Transfiguration, ang ibig sabihin ay ang pagbabagong anyo na nagmumula sa loob ng ating pagkatao. Dahil tinanggap na po natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at Diyos ng ating buhay, tiyak may magbabago sa iyong panloob. Yun ang ebidensya. Kung hindi mo tinatanggap si Jesus sa iyong puso, ibig sabihin, walang transfiguration mangyayari sa buhay mo. Hindi ka magbabago. Maaaring magbago ang iyong panlabas, pero yung loob, hindi magbabago yan, maliban si Kristo ay nasa loob. Yung po, lahat ng totoong Kristiyano, nagkakaroon ng transfiguration sa kaanyuan ng ating Panginoong Jesus. Let us read Romans chapter 12, starting verse 1 and 2. Kasi pareho po sila ng language, ng word na ginamit. Gagamitin ko sa inyo. Romans chapter 12, verse 1. By the way, the word Romans chapter 12, verse 1, therefore I beseech you. The word therefore, ibig sabihin, may nangyari na sa Romans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nangyari sa iyo. Nangyari yung salvation, sanctification, justification, and so on and so forth. Niligtas ka na ng Panginoon. Tinanggap mo na si Jesus. Tinubos ka na ni Jesus. Kaya pagdating sa Romans chapter 12, therefore, kaya nga, dahil ikaw ay ngayon Kristiyano na, ito na. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Yan na. Kasi Christian ka na eh. Therefore, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship of service. Ito, verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed. Yung po yung word, yung transformed, transfiguration po yun. But be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what the will of God is, what is good and acceptable and perfect. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya ando doon po yung word na transform, transfiguration po yun. Another, in 2 Corinthians chapter 3, verse 18. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Si Pablo rin po ito. It means, and it is now the interior transformation, panloob na pagbabago. And we all, meaning the Christian, we all Christian with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed. Ando na naman yung transformation. Metamorphosis. Transfiguration. Beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Holy Spirit. Kaya yung word po doon sa Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed. Ito po, friends, ang kahulugan ng totoong Kristiyano. Even we ourselves, makikita natin kung totoo tayong Kristiyano o hindi. Ang tanong, may nagbabago ba sa loob ng ating pagkatao? Magmula nung tinanggap mo si Jesus. Kung wala, ganun ka pa rin, ibig sabihin, you're not a true Christian. You are fake. Peke ka. The Bible na ko nagsasabi nito. Lahat ng totoong Kristiyano na tinanggap si Jesus ay nagkakaroon po ng transfiguration sa kanyang pagkatao. Ang tawag ay pagbabagong anyo from glory to glory. Hanggang makawangis natin ang ating Panginoong Jesus. Grabe. That's why, what's the relationship between those two imperatives in Romans chapter 12, verse 1 and verse 2? Kasi minsan hindi nila maintindihan ito. Sabi ho ron,
I therefore beseech you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, buhay na handog. On the other hand, be transformed by the renewal of your mind. Friend, how does Paul see the relationship between living and dead people? Buhay na tao at patay na tao, a living sacrifice. Kasi sa Bible po, lahat ng sacrifice, pinapatay. In the Old Testament, lahat, pag ikaw ay naghandog, inandog mo ang iyong tupang, yung kambing sa Diyos, kinakailangan patayin yan. Pag hinandog mo yung sarili, dapat patay ka sa sarili mo. Kaya pinahintulutan ng Diyos Ama na ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil si Jesus ay handog sa Diyos Ama para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Kinakailangan mamatay. Kaya si Kristo, pinayagan ng Diyos mamatay sa krus dahil siya ang handog na buhay na sacrifice. Buhay na sacrifice, pero dapat mamatay. Yun po yung living sacrifice. And then the transformation in renewal of Romans chapter 12 verse 2 puts the emphasis on what is replacing the old self that dies. Replacing the old man to a new one. Di ba? Kaya ito po, pinagdidiinan ho rito. First, what does living sacrifice means? Buhay na handog eh. Ibig sabihin, it's clearly intended as a paradox. Living means alive, buhay. Sacrifice means dead. Alin doon? Akala ko ba buhay? Bakit patay? Una, iahandog mo ang iyong sarili sa Diyos. Oras na naihandog mo yung sarili sa Diyos, dapat patay ka na sa iyong sarili at the altar. Sa altar kasi ho yun eh. Kaya lahat ng kambing, tupa na inihandog sa Old Testament, buhay po yun. Hindi ka pwede maghandog sa Diyos ng patay na tupa. Dapat buhay muna siya. Ilalagay sa altar, handog. Pagdating sa altar, papatayin. That is the living sacrifice. Kaya yung buhay at kamatayan pinagsama. Nakatanggap-tanggap sa Diyos. Friends, you are alive to God, yes, and you are dead in the altar, on the altar of sacrifice, and that is what we call a living sacrifice. Sa Bible, no, pag binasa niyo yung Galatians kay Pablo, hindi na ako nabubuhay. It is no longer I who live, but Christ lives in me. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Ibig sabihin ng patay, literally, hindi ho literal na patay. Ibig sabihin, patay na tayo sa ating sariling kagustuhan. Patay na tayo sa ating sariling plano. Patay na tayo sa lahat ng ating gusto. Hindi na natin, ibig sabihin patay, hiwalay. Hindi na maaring gumana. Subalit buhay tayo kay Kristo Jesus. It is no longer, I'm crucified with Christ, Galatians chapter 2. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live, I live by faith in the Son of God who loves me. Si Jesus po ang tinutukoy doon. To be a living sacrifice is to experience the death of you. Maranasan natin ang patay. Kaya ang tanong, lahat ba ng gusto natin nagagawa natin? Hindi. Kasi hindi man talaga tayo masusunod ang Panginoon. Kaya nagi tayo nananalangin sa Panginoon. Death to the old man who loved and was controlled by sin, but alive to the new man who loves God and righteousness. Friends, sabi ng Bible, this is your spiritual worship. Yun po yung ibig sabihin. Even in the book of Colossians chapter 3, verse 3, ito sabi, you have died. Pinapalala lang ito ni Lord. Kayo'y patay na. And your life is hidden with Christ in God. Put to death, therefore, what is earthly in you, and let us be a living sacrifice, such as sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self or dead self with the practice and have put on the new self, which is being renewed. Colossians chapter 3, verse 3. Friends, we experience both power and freedom because we do not just do the right things,
but we love to do the right things. Ang Kristiyano, hindi lang ho tayo gumagawa ng tama. Ang Kristiyano ay gustong-gustong gumawa ng tama. Yun ang ibig sabihin ng buhay sa atin. Both were expected to return. Si Elijah at si Moses, pareho. Sabi ni, bakit siguro si Moses at si Elijah, nasa langit na ho sila noon. Ang Panginoong Hesus nagkatawang tao. Dito sinama niya mga apostol sa bundok, magpe-pray ho sila. Sabi ng Biblia, at doon sa tuktok ng bundok, ang Panginoong Hesus ay nananalangin. Ito, ano pinagpe-pray ni Lord? Kinausap siguro ng Panginoong Hesus, Ama, pabababain ko lang dito sandali si Moses at saka si Elijah. Ipapakita ko sila sa aking mga disipulo. Kaya si Moses at si Elijah, ang ganda ng buhay nila sa langit, biglang pinababa ng Panginoong Hesus sa lupa, inutusan niya, bumaba kayo dito. Meron ako sa inyo sasabihin. Kaya mantakin po ninyo si Moses at si Elijah. Nagulat nga ako bakit nila nakilala, hindi naman nakita nila Pedro ng mga alagad si Moses. Yun po yung wisdom. Kasi pagdating natin sa langit, kilala natin kung sino sila. Hindi mo naman pinag-sabi, ano pangalan mo? Sino ko ba? Ikaw ba si Abraham? Hindi. Alam na ho natin yun. Extinct na ho yun. We know everything kung sino-sino ang ating kausap sa langit. Kaya doon, nakilala sa ni Pedro, Lord, buti dito kami. Nakita namin si Elijah at si Moses. Igagawa namin kayo ng tigi-tigisang tabernakulo kasi baka mainitan kayo. Bakit si Moses at si Elijah? Alam natin si Moses ay hindi nakatungtong sa promised land dahil sa kanyang hindi pagsunod sa Panginoon, nakausapin ng bato, kundi hinampas ng kanyang tungkod. Pero ito, pinatungtong ng Panginoon si Moses sa Israel, sa Jerusalem. Bakit si Elijah naman, alam natin, ni-rapture po siya. Si Elijah ay hindi nakaranas ng kamatayan. Kaya yung rapture, it symbolizes, Elijah symbolizes also the church during the rapture. Pinatawag lang talaga ng Panginoon, Ama, pabababain ko lang dito si Moses at si Elijah. Ipapakita ko, mag-uusap lang kami, magmi-meeting lang kami, sandali, Ama. Bumaba po, tapos sabi ng Biblia, nag-uusap yung tatlo concerning kung ano yung gagawin ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Bakit silang dalawa? Friends, pag binasa ninyo ang Revelation, ang espiritu ni Moses at ni Elijah ay muling tutungtong sa Jerusalem upang mangaral ng Ebanghelyo. During the Great Tribulation. Hindi natin alam kung literal sila o espiritu nila. Ang tawag po rin ay the two witness. Because Moses and Elijah represents the law and the prophets in the Old Testament. Di ba yung pinag-aralan natin last Sunday? 2 Sundays ago. Ang Ten Commandments, hindi ka ililigtas. Ang Ten Commandments, ituturo ka lang kay Kristo. Hindi mo kaya tao, hindi mo kaya magpakatino. Bikas kang makasalanan. Hindi mo kayang sundin ang Ten Commandments. Gusto mo makasunod, sumampalataya ka kay Jesus para mo na sinunod ang Ten Commandments. Ang prophet ganun din. Tinuturo nila si Jesus sa New Testament. At doon, nag-uusap-usap sila. At doon po, sabi ron, basahin natin na, verse 34. While he was saying, sabi ni Pedro, itatayo namin kayo, Lord, ng tigit-tigis ng tabernakulo. Ito na naman. Anong pa sa inyo kay Pedro? Inhalin tulad, ipinantay niya si Jesus kay Moses at kay Elijah. Isang tabernakulo kay Moses, isa sa Panginoong Hesus, isa kay Elijah. Ay, nagalit ang Diyos, Ama. Huwag mo ihalin tulad yung aking buktong na anak kay Moses at kay Elijah. Kaya ang sagot ng Diyos sa Matthew 17, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. Sinasabi na ng Panginoon, huwag kayong makinig kay Moses, huwag na kayong makinig kay Elijah. Ang pakinggan nyo ngayon, si Jesus na. Kasi hinalin tulad po, parang Pilipino, parang si Netanyahu. Kinukumpare nila si Jesus sa kagengis ka na kontrabida. Because they do not know the Lord Jesus. Kaya ang Ama na nagsalita.
Ito ang aking pinakamamahal na bugtong na anak na aking kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Yan, no? Ang galing. Tapos dito, makikita ho natin ang application. Biblical history. Inistorya ng mga teacher yung Pasko, inikwento nila yung pagpapagaling ng Panginoon, and so on and so forth. Sunday school, we teach our children the history in the Bible. Pero habang lumalaki ng mga bata, hindi na alam mo na yung history. Dapat ang kailangan mo na makita mo ang mensahe ng history ng Diyos sa iyong sariling buhay. Friends, God's message is centered on Christ, not on Moses, not on Elijah. Nakasentro na ho ito. Kaya sabi ko sa inyo, tapos sabi ho ng Bible, at nung nagsalita ang Ama, ito ang aking bugtong na anak na si Jesus na aking kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Ang sabi ng Bible, at nawala si Moses, nawala si Elijah. Si Jesus na lang ang natira. Life application dito. This is my beloved Son, of whom I am well pleased. Ang ibig sabihin ng Panginoon, pag Christian ka na, alam na natin ang buong story ng Bible eh. Kaya ang Bible po, hindi lang binabasa ng once. Ako, ang unang basa ko sa Bible, history. Tinignan ko history from Old Testament to New Testament. Ito pala ginagawa nila. History yun. Kaya yung mga iba nagbabasa ng Bible, hindi ho nila nakakapulutan ng aral. Ang napupulot nila, history. Kaya maraming tao, yan, even in the United States. Bakit ganun ng Diyos pinapatay lahat ng mga tao? Kasi nabasa nila history. Bakit ganun ng Diyos? Nagkasala lang ang tao, pinapatay na. Bakit binahaan niya sila Noah ng tubig? Nangamatay tuloy ang mga tao. Bakit pinalusog ng Panginoon sila Joshua para patayin ang mga tao doon sa Canaan? Bakit puro patay? Masyado namang garapan ng Diyos. They do not understand. Nakalimutan nila ang mensahe ng Genesis chapter 1 kay Adam and Eve. Sa oras na kayo ay kumain ng pinagbabawal na bunga ng punong kahoy na yan, mamamatay kayo. Sumuway, o di patay. Patay, it means, in other words, it means thanatos. Thank you. Hiwalay sa Diyos. Nung nagkasala ang tao, sunod-sunod na ang problema ng tao. Sakit, karamdaman, kahirapan, kasama na ang kamatayan. At higit sa lahat, yung paghiwalay ng tao sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng thanatos, hiwalay sa Diyos. Tapos ang tao, namatay. Pero ang plano ng Diyos, ang tao walang kamatayan. Because that is one of the image of God. The Bible says, God created man in His own image. Ang image na inilagay sa atin ng Diyos, kawangi sa Kanya, ang lahat ng taong nilikha ng Diyos ay merong buhay na magpasawalang hanggan. Lahat ng buhay natin. Walang katapusan ho yan. Kaya gugulin mo ang buhay mo sa langit. Kasi ang buhay mo, walang katapusan. Akala ng ibang tao, pag nagpakamatay siya, tapos na, ay, ang dami kong problema, tatapusin ko na buhay ko, para na ang problema. Yan ang akala mo. Pag nagpakamatay ka, meron kang buhay na walang hanggan, nagugugulin mo sa impyerno. Because that is one of the image of God. Because God is eternally. Ang Diyos ay magpasawalang hanggan. Pinagdedebatahan niya ngayon ng mga Bible scholars yan. Baka naman yung mga parusa ng Diyos sa mga tao sa impyerno may hangganan. Baka mamaya dyan, mga 1,000 years. Ay, the Bible says, ang tao mapupunta sa impyerno magpasawalang hanggan. Walang katapusan. Sobra naman eh. Wait, masyado naman terror. Hindi, yun ako kasus. Image of God yun eh. Ang tao, nabubuhay, hindi ko tayo na-extinct. Yung pag namatay ka, tapos na hindi na. Siguro ibang religion, turo, hindi, diyan ka lang sa purgatorio, mga sandali ka lang dyan. Hindi ho ganun ang Bible. Kaya nakakatakot yung mamatay ka nang walang Kristo sa puso. Dahil pagdudusaan mo ang impyerno ng magpasawalang hanggan. Trilyon taon, andung ka sa apoy, nasasaktan, nato-torture, wala kang magawa. That is the penalty of sin. At kung ikaw naman ay Christian, trilyon taon, nasa langit ka magpasawalang hanggang kapiling ang Panginoong Yesus. O, saan kayo? Simple lang ang pinagagawa ni Lord sa atin.
Sumampalataya ka lang sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Friends, that is the teaching na tinuturo ng Panginoon sa atin. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Listen to Him. Then how can we? Paano po natin ito mapupulutan ng aral? Bakit nawala si Elijah? Nawala si Moses? At nang natira ang Panginoon? That is life application again. Di ba? Pag nagbabasa na ho kayo ng Bible, personal na po natin kausap ang Panginoong Hesus. Hindi na ho, nawawala na ho si Moses, nawawala na si Elijah. Pero si Jesus ay natitira. Di ba yung sinir ko sa inyo noon? For example, sa John chapter 21, nung end ng book of John, kinakausap ng Panginoong si Pedro, Peter, do you love me? Pag history minamasa mo, nanonood ka lang sa nag-uusap si Jesus at si Pedro. Yes, Lord, I love you. 3 times. Peter, do you love me? Yes. Okay, istorya. Pero pag yung binabasa mo na devotion, nawawala na po si Pedro. Ikaw na ang kinakausap ng Panginoong Hesus. Pag binabasa ko po yun, personal sa akin yan. Godi, do you love me? Godi, mahal mo ba ako? Siyempre, sagot ko, yes, Lord, mahal na mahal ko po kayo. Godi, mahal mo ba? 3 beses din. Kasi yun ang binasa ko eh. Nagiging personal po sa akin yun. Katulad sa Transfiguration, nawawala si Moses, nawawala si Elijah, nawawala si Pedro, nawawala si Abraham. Even in the book of Genesis chapter 12, kinakausap ng Diyos si Abraham. Naalala ho ninyo? Abraham, pagpapalain kita at ikaw ay maging pagpapala ko sa lahat ng tao. History yun. Pero pag dinidevotion mo ng Genesis, nawawala si Abraham. Ikaw na kinakausap ng Panginoon. Godi, pagpapalain kita at ikaw ay magiging pagpapala ko sa mga tao. Ang ganda eh. Lahat po ng, pag binabasa ko yung Romans chapter 12, I therefore beseech you, God, nilalagyan ko na ng personal kong pangalan. Ako kinakausap ni Lord. Sinusulat lang ito ni Pablo para sa church. Pero pag binabasa ko po ang Romans chapter 12, dama ko, ako ang kinakausap ng Panginoon. I therefore beseech you, God, by the mercy of God, that you present your bodies as a living sacrifice. Ay, ang saya. Yun po yung devotion. Yung salita ng Diyos, nagiging personal. Tayo ayaw natin ng personal. Sa atin, oy, walang personalan na trabaho lang. Wala, hindi ho pwede sa Diyos yun. Sa Panginoon, lahat ng gagawin natin dapat personal. Hindi yung trabaho lang. Kaya minsan nagkakasamaan pa tayo ng loob. Huwag kang magalit sa akin na walang personalan, trabaho lang. Para kang robot, nagtatrabaho ko lang pero walang personal. Ito ho, personal, puso sa puso. Kaya lahat ng binabasa natin sa Bible, it is a personal matter in the heart of God. Friends, that is the meaning of devotion. Ayaw kong magbasa kayo ng Biblia lagi na bilang history. Pauli. Kaya minsan nakakatamad basahin ng Biblia. Alam ko na yan nangyari. Pasko, alam ko na yan, may birthday. May 3 hari dyan. Mali pa, interpretation. 3 hari ito. Pinanganak si Jesus sa Bethlehem. Hindi, history lang po iyon. Pero pag binabasa ho natin ang unang Pasko, yung between huro, nangungusap, Holy Spirit, ginagabayan na tayo sa Panginoong Hesus. Nagkatawang tao ang Panginoon. Holy Week, ito na naman. Ay, naku, 7 last word, alam ko na yan eh. Tuwing mahal na araw, narinig yung huling, 7 huling wika ng... Friends, yung 7 last word, make it more your personal message from God. Gawin natin personal. Pag binabasa natin ang salita ng Diyos, personalin po ninyo. Personalan po ito. Hindi po ito trabaho lang. Kasi doon ka pagpapalain ng Diyos, pag pinipersonal mo siya. Pag hindi mo pinipersonal ng Diyos, wala kang mapapala. Kaya nga sinabi na sa atin ng Diyos Ama, ito ang aking kaisa-isang bugtong na anak na aking kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. That is personal. Tapos ang ginawa ng Diyos, para lang patunayan kina Pedro, tinanggal ho niya si Moses, tinanggal niya si Elijah. Wala na. Nasaan na yung kausap niya, Lord? Siguro sabi, ako na ngayon. Tayo na. Ako na ang kausap niya, ako lang mag-isa. Hindi niyo ba narinig ang sinabi ng aking Ama? Ako ang inyong pakinggan.
Kaya pag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi na ho si Moses, hindi na si Elijah, hindi na si Pedro, hindi na si Pablo ang pinapakinggan natin. Ang pinapakinggan natin dito, si Lord Jesus. That is the meaning of devotion. Life application po yun. Kaya minsan mga tao tinatamad magbasa ng Bible kasi para alam ko na istorya. Alam ko na istorya lagi. Tatama rin ka na. Sa prayer, ganda. Tatama ng prayer, alam ko na yung prayer. Kasi ang prayer, para bang ritual. Ang prayer po, hindi po yung dinadama mo yung kailangan natin. Ang prayer, lagi ho ito. Ito para, tip lang ho sa inyo. Kaya masarap manalangin sa Diyos. Kasi habang nananalangin tayo, dinadama natin ang damdamin ng Diyos para sa atin. Kaya ang panalangin, hindi natin alam kung ano ang ating sasabihin. Romans chapter 8, verse 26. We do not know how to pray as we should. Tama ho yun. But the Holy Spirit, yan na, Holy Spirit na ho nagtuturo sa atin. Kaya pag nananalangin ho tayo, sa totoo lang, even I myself, hindi ko alam kung ano ipag-pray ko. Pag sinabi, ipag-pray mo yung Israel, anong papipray ko sa kanila? Basta't manalangin ka, bahala ang Holy Spirit. At habang binubukay yung bibig mo, Holy Spirit siya sabihin sa'yo, anak, sambitin mo sa labi mo. Ang mga Hudyo, kailangan nila ng Messiah. Mamulat sila sa katotohanan. Yun ang prayer. Pag pinagpipray ng magulang ang mga anak, anong pinagpipray niyo sa mga anak? Yung nakikita lang ho natin. Friends, ang anak ko kailangan niya ng pera, kailangan niya ng trabaho, kailangan niyang external. Totoo ho yun. Pero hindi ho yun ang malalim na prayer. Ang malalim na prayer ay yung anak mo ay ma-connecta mo sa Panginoong Yesus. Yun ang totoong prayer. Number 1 ho yun sa magulang. Even pag nagdedicate ako ng mga bata, yun sinasabi ko. Ang unang-unang ituturo ninyo sa mga anak ninyo ay ang ilapit ninyo ang anak ninyo sa Panginoong Yesus. Kaya lang sa ating mga Pilipino, iba eh. Ang unang-unang tinuturo sa mga anak habang bata pa kung paano sumayaw. Kung paano kumending. Kending mo, yan. Ay, lalaki ho yan, krengking ho yan. Kasi yun tinuro mo eh. Samantalang maliit pa yan, ipakita mo sa anak mo, lumuluhod ka sa Panginoon, kinakausap, nakikita ka ng anak mo. Sino kaya kinausap ng papa ko? Hindi ko man nakikita, pero yun, umiiyak siya eh. Talaga may kinakausap siya. Yung anak mo, gagayahin ka. Kasi yun ang tinuturo mo sa anak mo. Friends, ganyan po ang buhay. Tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya magmula nung ipinakita ng Panginoong Yesus kina Pedro, Juan at Santiago kung sino siya, nagbago ang tingin ni Pedro ng mga alagad sa Panginoon. Mas lalo nilang ginalang, pinarangalan, at niluwalhati ang Panginoon. At yun ang gusto ng Diyos sa atin. Every time that we worship God, ang dalangin ko sa Panginoon, lahat tayo, even our praise and worship team, that they might reverend, igalang nila ang presensya ng Diyos. Huwag niyong bibiruin, huwag niyong lulukuhin. Parangalan niyo. Di ba sa Bible, yun sa Revelation. To Him who sits on the throne and unto the Lamb be blessing and glory and power and dominion forever and ever. Pinararangalan po ang Diyos sa langit. Tapos dito sa lupa, hindi pinaparangalan. Kakahiya naman. Kaya tayo ganun. Even habang binabanggit ang pangalan ng Panginoong Hesus, ginagalang po. At yun ang gusto niyo. Kaya nagalit ng Panginoon kay Moses, naalala ho ninyo, nung kausapin mo yung bato, maglalabas yan ng tubig. Ang ginawa ni Moses, hinampas ho niya ng tungkod. Lumabas yung tubig. Nagalit ang Diyos kay Moses. Ano? Bakit? Hindi mo man lang ako pinarangalan sa harap ng aking bayan. Hindi mo man lang ginalang ang aking pangalan. Dahil sa ginawa mo yan, hindi mo ako pinarangalan, hindi ka makakatuntong sa lupang pangako. Si Moses, na-shock ka. Ha? Kaya every time na babanggitin mo ang pangalan ng Diyos, tiyakin mo, marangal, may paggalang, at may katotohanan. Because the name of God is holy. Kaya nga, sinawit natin yan eh. Ang Diyos ay banal. Ang kanyang pangalan ay banal.
Kaya nagbago po yung kanilang perspective. The glory of God is invisibly present and growing within us. Meron po tayong transfiguration din. Ito naman sa loob, yung sinasabi ko yung purification. Ito yung, babasahin ko lang sa inyo sa Tagalog para medyo maano. Kasi yung word na transformed, metamorphosis, ginamit din ng 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Sa Tagalog, ha? At ngayon, naalis na ang ating talukbong. Ibig sabihin, namulat na tayo sa katotohanan. Nagniniling sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kaluwalhatian yan ang nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan ni Kristo. The same image, transformed into the same image. Kaya ang Christian po, may pagbabagong anyo sa loob. Maaaring yung mukha natin din nagbabago. Ganyan ka pa rin. Ito rin ang mukha ko. Pero sa loob, may nagbabago, may nagdiliwanag. Kaya pag tinitingnan mo yung Christian sa mukha, may bago. Parang iba yung mukha mo. Parang kang may bumbilya sa loob. That is the glory of God. Nakangiti. Punong-puno ng pagmamahal at pag-asa. That is the transformation ng Holy Spirit sa ating mga mananampalataya. Friends, it reveals to us that the goal of all creation is the glory of God. Kaya yun ang Christian, halatang-halata mo. Ang Christian, nadadama mo meron siyang kagalakan. Hindi ho yan nakasimangot, nakangiti ho yan. Punong-puno ng pag-asa. That is the glory of God. Yun ang metamorphosis na nanggagaling sa loob. Kaya lang tayo, ang tao na sanay tayo magbagong anyo sa pamamagitan ng pagbibihis sa labas, makeup, etc., buhok, yun lahat. Pansamantala ho yun. Pero iba talaga kung marunong kang tumingin ng tao, sa mukha pa lang malalaman mo Christian siya o hindi. Why? Because of the transfiguration. Kaya ito po aral ng Panginoon sa atin. And I pray to God that this church, the Eastern Light Ministries, might learn, matutunan po natin kung paanong parangalan ang Diyos sa ating buhay. We must be transformed within our heart. Yung transform po ron, hindi lamang pagliliwanag, kundi pagbabago ng buhay, pagbabago ng ugali, pagbabago ng isip. Romans chapter 12, verse 2. Yung dating gusto natin, ayaw na natin ngayon. Yung dating ayaw natin, gusto na natin ngayon. Di ba yun naman transformation? Nung hindi pa tayo Christian, iba yung gusto natin. Ako, nung hindi ako Christian, mahilig ako beer house. So, nung Christian ako, ayoko na makikita yung beer house. Bakit? Yun yung transformation. Ewan ko nga ba? Dati gusto ko nga, nakakadiri pala yun, pangit pala yun. Ang dami. Yun ang ibig sabihin ng pagbabago nyo. Kaya sabi po ng Panginoon through St. Paul, sa 2 Corinthians 5:17, ang lahat ng nakikristo Jesus ay mga bagong nila. Ang nakalipas nila ay wala na. Sila ngayon ay bagong nilang. Be assured of that. Kung ang dati niyong gusto ay gusto niyo pa rin ngayon, something is wrong. Dapat nagbabagong anyo ang ating pagkatao. Kaya yung binasa ko sa inyo sa Luke chapter 9 and Matthew chapter 17 concerning transfiguration is also happening with, tayo rin po nagkakaroon ng metamorphosis. Pagbabagong anyo sa ating panloob na katawan. That is the only proof that you are a Christian. Kung may pagbabago. Pag walang pagbabago, tatapatin ko na ho kayo, you are not a Christian. Tapatan na ho ito. Wala nang lokohan, wala nang bulahan. Dapat may nagbabago sa atin, dahan-dahan. Ito ang buhay ko noon, last year. Ito ang buhay ko ngayon. Nung hindi ako Christian, ito ang buhay ko. Naging Christian, ito na buhay ko. May pagbabago, dahan-dahan. Yun ang ibig sabihin ng transformation. Pagbabagong anyo mula sa loob. Dahil si Kristo ay pumasok sa iyong puso. Siya ang nagbabago sa iyong buhay. Sabi ng binasa natin sa Colossians, chapter 3. By the power of the Holy Spirit. Diba? And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image
from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Friends, kaya ako sinasabi sa inyo to, so that we might know whether we are Christian or not. Because the rapture is imminent. Malapit na ang rapture. Ayokong may maiwan sa inyo kahit isa. Ang dalangin ko sa Panginoon, lahat tayo makasama. Kaya lang dapat i-check natin, am I a Christian? Si Kristo ba ang aking totoong Panginoon? O katulad lang ako dati ng mga alagad, inahambing ko si Kristo kay Elijah at kay Moses. Magkakapantay sila. Pero sinabi ng Diyos Ama, hindi kapantay ng aking anak, ang propeta. Ang aking anak lamang ang inyong pakikinggan. This is my beloved Son in whom I'm well pleased. Listen to Him. Ang ganda eh. Kaya, nakaka-excite basahin ang Bible. Every time na binabasa niyo ang Biblia, maniwala kayo, si Jesus na ang kinakausap ninyo. Siya na ang nakikipag-usap sa inyo. Hindi si Pablo, hindi si Pedro, hindi si Moses, hindi si Abraham. Bagamat ginamit sila ng Diyos, pero lahat sila, sabi ng Biblia, ay mawawala sa eksena. Ang matitira lang ay si Jesus at kayo. O, di ba? Ang sarap basahin ng Biblia. Biro mo. Kaya ang devotion, it is between God and you. Kayo lang. Wala nang pakialam dito mga propeta, ang mga apostol. Kayo lang ng Panginoon Jesus. Very personal. When we pray, when we read, when we live, make it more personal to our Lord and Savior. Today, we're going to pray for you. Friends, to prepare you for the coming rapture. Maniwala po kayo sa akin. Araw na lang ang binibilang natin bago tayo dagitin. O tawag ko ay sunduin. Kasi ang Panginoon sa John chapter 17, nangako na susunduin tayo. Pupunta ako sa langit, dyan muna kayo. Gagawa ko kayo ng inyong matitirahan. Dahil sa tahanan ng aking ama ay maraming mansyon, pupunta ako ron. Pero babalikan ko kayo pagtapos na, babalik ako mismo ang susundo sa inyo. Noong una, hindi ko maintindihan yun sa John chapter 14. Nung nabasa ko rapture, ay ito pa yung sinasabi ni Lord. Susunduin niya tayo sa himpapawid. Hindi siya aapak sa lupa. Tutunog ang trumpeta. Lahat ng taong tinatahanan ng Holy Spirit, bibubuhayin. Patay man o buhay. Bibigyan ng katawang hindi nabubulok. Sasalubungin ng Panginoong Hesus sa himpapawid dahil susunduin ng Panginoon ang kanyang church na tawag ay the Bride of Christ. At pagkatapos ng rapture, susulpot ang Antichrist. Magpapanggap ng kapayapaan. Yun ang puting kabayo, the fake Christ. Then after that, the war. Yung digmaan sa Middle East, malaki na ho yun. Pero pag sulpot ng Red Horse, ang digmaan ay that will be the Third World War. Bansa sa bansa, maglalaban-laban. Gera ho yun. At ayokong abutin kayo ng gera. Kasi ibang gera ho ito. The Bible says. Pagkatapos ng gera, magkakaroon po ng itim na kabayo, simbolo ng taggutom at kahirapan. And then, the pale horse, simbolo ng kamatayan. Umpisa pa lang ho yun ng Great Tribulation. Anong pa lang ho yun? Seal. Wala pa ho doon yung 7 trompeta. Kasi yung una, yung 7 seal, ang papatay sa tao, tao sa tao. Kaya nga digmaan. Ang 7 trompeta, ang papatay sa tao, mga demonyo. Grabe, kasi pakakawala mo lahat ng demonyo na nakakulong. Gagala sa buong mundo, pahihirapan lahat ng tao. 7 mangkok, ang papatay sa tao, mga anghel na ng Diyos at kalikasan. Paano ka makakalusot nun? Gagawin ng Panginoon yun upang bigyan pa ng pagkakataon ng mga tao na magsisi sa kasalanan at tanggapin si Jesucristo. But the Bible says, kukunti lang ang magsisisi. Kaya karamihan mapupunta sa impyerno. But we as Christian church, friends, be ready, be prepared. Dahil ang Panginoong Hesus ay nariyan na. Yung lagi ko sinasabi sa inyo. Nagkakaroon ng taghirap. Ang mga tao natataranta na, nag-iimpok ng pera, nag-iimpok ng bigas, nag-iimpok ng gasolina, nag-iimpok ng pagkain, baka raw
Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter, tumingin ka sa itaas dahil andyan na ang inyong kaligtasan. Kaya I don't care. Friends, takot ba kayo sa pagmahal ng presyo ng gasolina? Bigas, pagkain? Lagi ko sinasabi sa inyo, ang Diyos na nagtutusos sa atin pambili ng gasolina, nung mura pa, ay Diyos din nagtutusos sa atin kahit mahal na ang gas. Hindi siya nagbabago. Maaaring nagbabago yung presyo ng bilihin, ng bigas, pagkain, gasolina. Pero ang Diyos na nagpo-provide sa atin, hindi nagbabago. Kaya niya pa rin tayong i-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi naman sinabi ni Lord na, bibigyan lang kita ng pangbibili ng gasolina pag mura, pag mahal hindi na. Hindi ho sinabi ni Lord yun. Ang Diyos ang nagbibigay ng ating kapangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Just trust in God and God will help you. Let us please bow down in prayer. Ipinauubaya po namin sa inyo aming Ama ang aming mga buhay. Lalo na po sa kapanahunan ito ng kahirapan. Hindi kami nangangamba o natatakot sapagkat kayo ang aming Diyos na siyang lumikha sa amin, na nagpasimula ng lahat ng mabubuting bagay at alam namin, Ama, lulubusin ninyo, tatapusin ang inyong sinimulan sa aming mabubuting bagay hanggang sa dumating ang aming Panginoon at sunduin kami ayon sa inyong mga pangako. Narito po kami, aming Ama, sa mundong ito. Aming tinatalakay ang inyong banal na pangalan at ang inyong banal na salita upang bigyan niyo kami, Panginoon, ng mga aral na personal na aming matututunan na siya namin ikabubuhay sa pang-araw-araw na buhay. Aming Ama, tulungan niyo kami makaugnay namin kayo sa aming pananalangin. Makausap namin kayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Maunawaan namin ang lahat ng inyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Ama, na mapagtagumpayan ng sanlibutan ito gaya ng ginawa ng aming Panginoong Hesus. Inilalapit sa inyo ang bawat lalaki at babae. Ang iglesyang ito na tinubos ng banal na dugo ni Jesus ay nagsusumamo sa inyo, aming Ama. Samahan niyo kami sa aming buhay. Sapagkat hindi po kami marunong mabuhay ng tama. Patnubayan niyo kami at gabayan, Ama, hanggang sa marating namin, Panginoon, ang inyong layunin sa aming buhay. Na kami po, Ama, ay makalarawan ng Panginoon. Ang Hesus-Kristong tinanggap namin sa aming puso, ang siyang magbibigay sa amin ng pagbabagong anyo, sa aming pangloob na katauhan, ang liwanag ni Kristo, Panginoon. Baguhin niyo ang aming puso at isipan. Purify our heart, sanctify our soul, and renewing our mind. Heavenly Father, abutin niyo po kami, naway diringgin niyo ang pananalangin ng inyong mga anak. Tugunin niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Kung meron mang po may sakit at may karamdaman, huwag niyo silang pababayaan. Pagagalingin niyo rin sila. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na hindi kayo nagbabago. Kayo pa rin ang aming Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat po. Ama, tanggapin niyo rin po ang aming tithes and offering. Nais namin maging kabahagi sa iglesyang ito sa aming pananambahan, sa mga gastos. Kasangkapanin niyo kami. Pinangako ninyo na pagpapalahain niyo kami upang kami maging pagpapala. Naniniwala kami na lahat ng meron kami ay galing sa inyo. Tanggapin niyo po ang aming handog. Una, ang aming mga puso't kaluluwa para sa inyo. Ikalawa, lahat ng mga bagay na tinatanggap namin mula sa inyo. Inaalay namin sa inyo. Tanggapin niyo po ang tithes and offering. Maging pagpapala nawa kami sa iglesyang ito at sa bayan ng Malolos. Salamat po, Ama. Dinggin niyo po ang kanilang mga pananalangin. Basbasan niyo ang bawat isa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. To God be the glory.